224. Ako po si Ian. Naalala ko tong kwentong ito nung college days ko. Nag-aaral ako sa Maynila kahit laking probinsya ako. Nanirahan ako sa ante ko, na kapatid ng aking ama. Laki kami sa hirap. Ako ang pag-asa ng pamilya namin para makaahon. Kaya lahat ng maliliit na bagay o tulong sa akin noon, malaking bagay na. College ako noon, freshman. Hindi ko kabisado ang galaw ng mga tao sa Maynila, kaya panay-obserba lang ako sa mga tao. Lalo na nung unang pasok ko pa lamang. Nagkaroon ako ng kaibigan na si Jason. Si Jason ay freshman din tulad ko. Siya ang nagturo sa akin ng mga bagay-bagay para hindi ako mangmang sa isang lugar o pagkausap ko sa mga tao. Sa totoo lang, bago talaga lahat sa akin dito. Sobrang daming tao, tindahan, mga kainan. Si Jason yung tropa ko na alam lahat ng mura kaya kapit na kapit ako sa tropa ko na to. Bendelog, pastil, siomai rice. Mga pagkain na sakto lang sa 50, may tawid lang yung tanghalian. Nagdaan ng ilang buwan ay nakainan na din namin lahat. Naghahanap na din ako ng sabaw. Halos lahat ng kinakainan namin, walang libreng sabaw dahil hindi nga ito karinderya. Sabi nga ni Jason, nung panahon na yun ay subukan namin yung Paris. Medyo mahal lang siya ng 10 piso pero anli sabaw na daw. Ako na isang beses pa lang marinig yun, nahikayat agad nung una. Una naming nakainan ay yung tipikal na Pares kalye. Hindi malapot, hindi manamis-namis. Bago sa akin ang lasa, kaya naparami talaga ang kain ko. Nabanggit din ni Jason na maraming paresan sa lugar namin. Ang maganda daw ay subukan ko ang iba't iba hanggat mahanap ko yung trip ko na timpla. 2 buwan na ang nakalipas. Nag-iba ang schedule ng pasok ko. Sa pasok ni Jason, meron siyang klase na umaabot ng hanggang 9 PM ng gabi. Ako naman ay hanggang 7 PM lang halos. Halos di na din kami nakakapagsabay kumain dahil nga sa pasok namin. At nagbabaon na din ako dahil umaabot ng gabi ang pasok ko. Isang araw, nakasabay ko si Jason. Nauna lang siya ng onti sa akin, pero naglalakad siya. Diretso ang tingin, medyo luwa ang mata. Tinawag ko siya pero hindi niya ako pinapansin. Nakita ko siya lumiko ng 3 kanto. Medyo liblib na lugar na ito. Nakita ko siya na kumain ng Pares. Babulong niya sinabi. Pero rinig ko pa rin. Kuya, yung special isa po. Natsyempohan ko din kaya sumabay ako ng kain. Nakangiti si Manong na nag-serve kay Jason. Ako ay nagtanong, Kuya, magkano po yung special tsaka anong sahog nito? Ang sabi naman ni Kuya ay 100 lang iho, overload na. May taba, utak at laman loob. Nagulat ako sa presyo. Tsaka bago sa akin yung sahog. Ba't may laman loob? Utak maintindihan ko dahil nakatikim na din ako noon. Umorder din ako. Pag order ko, nalingat ako wala na si Jason. Nahanap ko siya. Tumingin ako sa kaliwa at kanan pero ako na lang ang customer. Dahil naka-order na din ako, kinain ko na lang din. Nadismaya ako. Ang pait, ang pangit ng lasa. Parang tubig na may laman loob lang.
Nagdabog ako unti at tumayo para kausapin si kuya. Nakangiti pa din siya nang sinabi ko na, "Kuya, ano ba to? Malamig yung sabaw, hindi din masarap." Ang sabi niya lang, ako lang daw ang nagreklamo sa dami ng kumain sa kanya. Ako na tumingin sa kaliwa at kanan, wala naman akong kasama. At ang sabi lang ni kuya ay, sumasarap yan sa bawat araw na bumabalik ka. Masasanay ka din tulad ng tropa mo. Umuwi ako noon ng gutom dahil di ko naubos yung kinain ko. Sinubukan ko din kontakin si Jason para tanungin kung may nagawa ba akong mali dahil halos di niya ako pansinin kanina. Kaso wala siyang reply. Habang natutulog ako, napansin ko na parang kinakalmot yung tiyan ko. Hindi gutom, hindi kabag yung pakiramdam. Literal na parang may gumagalaw sa tiyan ko. Naidilat ko ang mata ko, pero hindi ako makagalaw. Pero sa dulo ng kwarto ko, sa parte na madilim, naninag ko si Manong na nakangiti, nakatitig lang. Bumubulong siya na tumalaw ka ulit. Mas masarap na ang ihahain ko. Bumangon akong pawis na pawis at may kilabo at gutom na gutom kahit na ba naghapunan pa ako pagka-uwi dahil nga hindi ko naubos yung kinain ko. Kinabukasan, habang nasa klase ako, hindi ko may paliwanag yung gutom ko kahit na baka tatapos ko lang kumain. Nagbaon na din ako ng extra pero gutom pa din ako. Hindi mawala sa isip ko yung pares ni Manong na para kong gusto kong balikan. Si Jason noon hindi pumasok kaya ang naisip ko baka may sakit. Pagtapos ng klase ko saktong alas 8 ng gabi, nakaramdam ako ng gaan sa aking katawan. Tulala ako at di ko makontrol ang katawan ko. Naglakad ulit ako kung saan ako naglakad kahapon pero ngayon ay nakaliko ako ng 5 pang kanto. Ibang lugar to pero parang alam na alam ko kung saan ako hihinto. O alam ko kung nasaan si Manong. Kinausap ko si Manong. Sinabi niya, "Ano iyo? Isang special ba ulit? Masarap ang sahog ko ngayon." Ako na sumagot, "Oo kuya, isang special." Habang kinakain ko yung pagkain ko, may napansin akong kakaiba. Mas sumarap yung timpla ng sabaw. Dire-diretso lang ang kain ko. Habang may nakagat ako na medyo matigas. Parang hindi napakaluan. Kinagat ko at tinignan ko. Nagising ako sa sarili kong pagkatulala. Tenga to. Tenga ang kinakain ko. Hindi ito basta-basta tenga ng hayop kasi ang tenga ng nakita ko ay hugis ng tenga ng tao at parang kilala ko dahil may hikaw ang tenga na nakagat ko. Tenga ito ni Jason. Hindi ako nagkakamali. Tumayo ako at napasigaw. "Manong, ano to?" Naluluha akong sinabi. Pero laking taka ko dahil yung ditulak niyang karito na pares ay nawala. At ako na lang mag-isa sa eskinitang madilim. Pagkatayo ko, kahit yung inuupuan ko at kinakainan kong lamesa ay nawala. Ang tanging bakas lamang na kumain ako doon
ay ang mantika sa aking bibig at ang amoy ng sabaw sa aking kamay. Kinabukasan hindi ako nakapasok. Tulala pa din ako. Nakakwenta ko sa auntie ko ang nangyari sa akin. Nagulat siya at sinermonan ako dahil napakaswerte ko daw. Ang sabi niya ay may mga nawawalang tao daw noon sa lugar namin. Matagal nang usap-usapan dahil hindi lang daw tao ang umaalis sa mga probinsya noon. Pati din daw mga aswang lumipat na din sa syudad. Nung pagkadalaga niya ay pati daw siya muntik nang makuha noon. Sabi ng albularyo na gumagamot sa kanya, ang mga aswang daw ay may hinahanap din daw na panlasa na nasa syudad lang matatagpuan. Dahil tulad ng hayop na kinakain natin, mas masarap ang kinakain ng mga tao sa syudad, kaya sila pumaparito dito. Tinatignan niya din ako sa albularyo at nagtaka sila nang may isuka ako na hikaw at itim na tela. Napakaswerte ko daw dahil nagising ako. Kung hindi daw malamang ako na daw ang sahog sa mga customer niyang aswang kinabukasan.